Una po sa ating mga balita, naging simple, ngunit makabuluhan ang paggunita po ngayong araw o ngayong taon ng EDSA People Power. Sa pangunguna po ni Pangulong Aquino, kabilang po sa mga naging aktibidad ay ang pag-aalay ng bulaklak sa EDSA Monument at misa naman po sa EDSA Shrine na pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa kanya pong maikling mensahe pagkatapos ng misa sa EDSA Shrine, sinariwa naman ni Pangulong Aquino ang mga sarili nitong karanasan at aral na ibinigay ng nasabing mapayapang pag-aaklas. Samantala, binigyang diin din po ng punong ehekutibo ang tungkulin ng bawat isa na kapayapaan sa bansa, partikular na sa Mindanao. Ang detalye niyan ihatid po sa atin ng aming kasamang si Elena Luna live. Maraming salamat, Kirby. Kapangyarihan ng malasakit. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Aquino sa katatapos-tapos lamang na misa para sa EDSA anniversary dito sa EDSA Shrine. Ang misa kanina ay pinangunahan nga ni Manila Archbishop Luis Antonio Tagle para sa anibersaryo ng EDSA. Sa simbahang ito pumunta ang Pangulo matapos ang programa sa People Power Monument. Dumalo rin sa misa ang mga kapatid ng Pangulo at mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang na si Vice President Jejo Marbinay. Sa idinaos na misa, nagbasa ng first reading si PCOO Secretary Sunny Coloma, habang second reading naman si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. So offertory, nag-alay ang Presidential Sister na si Bolsie Aquino Cruz, Defense Secretary Voltaire Gasmin at MMDA Chair Francis Tolentino. Sa homily ni Cardinal Tagle, binalikan niya ang EDSA Revolution. 29 na taon na ang nakakaraan. Ayon sa Kardinal, sa EDSA 1 daw ay nakita ang kapasidad ng mga Pilipino na mawala ang paningin sa kaaway at bagkus makita ang isang kapatid. Ipinaalala rin niya na isang pagpapala at responsibilidad ang EDSA Revolution. Kailangan daw na sama-samang gampanan ng mga Pilipino ang responsibilidad na ito. Lahat daw ng mga Pilipino ay magkakaibigan at may misyon daw sa mundo ang lahi natin. Bago natapos ang misa, nagbigay ng kanyang mensahe si Pangulong Aquino. Ayon sa Pangulo, pinatunayan ng EDSA People Power Revolution na malasakit ang pinakamalakas na sandata, kaya huwag daw magpapatalo sa mga kumukontra sa kapayapaan. Ayon rin sa Pangulo, sa panahong ito, dapat maging masigasig para sa Mindanao at Bangsamoro at hinimok niya ang lahat na dapat ituloy ang laban para sa kapayapaan. Narito ang bahagi ng naging mensahe kanina ni Pangulong Aquino. Nahihinto na ang peace process at ang pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law. Ang tanong natin, paano nila masisigurado na magkakaroon ulit ng ganitong oportunidad? Talagang malasakit po o talagang masakit po ang nangyari sa Mabasapano. Huwag nating kalimutan na pumunta ang ating kapulisan doon, hindi para maghasik ng karahasan, kundi upang ipatupad ang batas. Nagsakripisyo sila para makapit ang kapayapaan. Di naman po makatwiran na ang kanilang inalay para sa kapayapaan ay maging mitsa pa ng karahasan. Tulad nga po ng sinabi ni Martin Luther King sa Amerika, and I quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Close quote. Ngayon po, tinatawag tayong maalala ang mga aral na dala ng mga salitang ito. Sana, magarantya ko po sa inyong walang magsasamantala sa insidente ito. Sinisikap po nating manatili ang kayusan. Ngunit, alam din nating habang palapit tayo ng palapit sa katuparan ng ating mithiin, lalong magiging desperado ang mga kontra dito. Maganda po sana kung bukod sa pamabatikos ay may nailalatag silang alternatibong solusyon. Di tuloy nating maiwasang isipin. Ayaw nilang magkaroon ng kapayapaan dahil sila mismo ang nakikinabang sa gulo at karahasan. Ang gusto nila, muling magkanya-kanya ang mga Pilipino at mawala ang tiwala natin sa isa't isa upang isulong ang kanilang pansariling agenda. Kung magpapatalo tayo sa mga kontra kapayapaan, parang hinayaan na rin nating lumala ang kaguluhan sa Mindanao. Kung isusuko natin ang pagtataguyod ng Bangsamoro,
parang hinayaan na rin nating armas ang muli nilang ipamana sa susunod na henerasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po tayo papayag na mangyayari ito. Tanging sa pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan, magiging sulit ang sakripisyo ng mga nakipaglaban sa EDSA. Kabilang na ang mga nagbuwis ng buhay para wakasan ang pag-aasik ng takot at karahasan sa lipunan. Para sa ating lahat na naranasan ng EDSA, batid natin ang positibong bunga ng pagiging mahinahon na sa halip na magpadala sa galit at emosyon, bigyan daan ang pagiging resonable, ang tiwala at ang pagmamahal sa isa't isa. Kung ginabayan ng Panginoon ang ating bayan noon tungo sa mapayapang pagbabago, nananalig ako sa kabila ng panibagong mga hamon ay mabibigyan daang muli ang tiwala sa isa't isa. Nung nananawagan si Cardinal Sin at tinugon ng ating Tio Butch na magbuklod sa EDSA, milyong-milyong tao ang dumagsa rito kasama na ang mga religyoso. Ang totoo, biglaan po ito. Nariyan ang lahat ng sangkap para mauwi ang lahat sa isang madugong himagsikan, takot, tensyon at armas. Pero sa gabi nga po, ng mahal na Panginoon, naging matagumpay at mapayapa ang pagbaksak ng diktadurya na siyang hinangaan ng buong mundo. Itong paghahangad ng kapayapaan sa buong bansa, lalong-lalo na sa ARM, kung tutusin, mas planado, mas pinagtutulungan ng halos lahat. Siguro naman, kung tinulungan tayo ng Panginoon noon, tutulungan din tayo ngayon. Ang inihilang na lang siguro sa atin, tayo mga natuto na sa aral ng EDSA, dapat maging mas sigasig upang buuin ang balangkas nitong pagkakamit ng kapayapaan. Sa ngalan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa EDSA at sa lahat ng mga kababayan nating nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa kapwa at bansa, ituloy natin ang laban tungo sa kapayapaan at kaunlarang matagal na nating inaasam. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo. At yan, Kirby, ang ating balita mula dito sa EDSA Shrine. Sa tulong ng Unit 3, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Elena.